Ito na nga mga kaibigan, na-release na ang full chapter ng 263 ng Jujutsu Kaisen. To give you a highlight sa video na ito, Yuta Okkotsu natapos na ang 5 minutes mark of time ng kanyang copy na curse technique. At nagkaroon nga ng power-ups ang ating bida na si Yuji Itadori dahil sa kanyang dismantle ay kaya rin madamage ang soul. Then pumasok na nga rin si Hana and Angel sa eksena kung saan ay binabalak nilang split ang soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi using Jacob's ladder. So hindi ko na papatagalin pa, let's go! For the first panel nga mga kaibigan, kung inyong makikita ay sumabog ang barrier technique nila Yuta at Sukuna. Naging successful nga yung paglan ni Yuta ng Hollow Purple attack sa King of Courses. Dahil nga ito sa tulong ni Hinumaki na nagawang ilagay ang kanyang city sa voice recorder para ma-freeze si Sukuna ng ilang segundo. Nakatamo nga ng minor injury si Sukuna pero hindi naman ganun kagrabe, same sa na-receive niyang attack kay Gojo Satoru. Pero nagbigay daan nga ito kay Yuta para mawasak rin ang sariling barrier technique ni Sukuna. Then to the rescue na nga ating bida na sila Yuji kasama ang kanyang best buddy na si Aoi Todo. Winiga nga ni Todo kay Yuta na gamitin nga lang daw nito ang Hollow Purple attack ng maraming beses kay Sukuna. Then wag na daw mag-alala si Yuta sa kanila dahil kaya nilang makatakas dito sa tulong ng kanyang city na Boogie Woogie. Pagkatapos nun, inindicate ng narrator na si Sukuna nga daw ay nahulog sa patibong, which is yung sabay nilang Dominic clashes ni Yuta Okkotsu. Dahil nga nagamit niya na ang kanyang Dominic expansion na Malevolent Shrine at nawasak nitong muli, ay mahirapan na ulit si Sukuna ma-regain ang kanyang curse technique. Kaya't naging malaking ambag talaga yung sacrifice ni Yuta Okkotsu kahit ilang minuto lang nito pakipag-clash sa King of Courses. Habang papatakbo nga ang tatlo nating bida papunta kay Sukuna ay bigla na lang tumumba si Yuta Okkotsu. At dito niya napagtanto na na-burn out na nga ang kanyang copy ng curse technique na ginaya kay Kinjaku. Na-miscalculate nga ni Yuta Okkotsu ang pangyayari dahil inaakala niya na 5 minutes on mark matatapos ang kanyang city. Pero dahil sa palagi niya paggamit ng city ni Gojo at pag-activate ng domain expansion na Infinite Void, ay nadaway na rin ma-burn out ang kanyang copy na curse technique. Then yung inaasahan nga ni Yuta na sana'y mamanifest na ni Rika ang city ni Kinjaku ay mukhang malabo na itong mangyari. Dahil nawala na yung control ni Yuta sa katawan ni Gojo, then dahil sa bagon pa lang si Yuta sa city ni Kinjaku, ay hindi niya alam kung paano ba yung ginagawa ni Kinjaku para ma-maintain ang city niya while using domain expansion ng iba. So expected ni Yuta na dahil ito sa pag-activate niya ng domain expansion ni Gojo, kaya't kusang na burn out ang kanyang city. Kaya't nag-isip ng plano si Yuta Okkotsu na makatulong sa ating mga bida. Sa pamamagitan nga ng pag-deploy niya ng barrier, ay lalo niya itong pinanatili. Napatanong nga si Todo sa kanyang sarili kung nasa limitasyon na ba ang King of Courses. Dahil sa pagkakaalam niya sa nangyari paglaban nila between Yuta nga daw, ay for sure na hirap na ito. Dagdag pa nga daw ang pagka-burnout nito ng kanyang city, kaya't hindi na nga daw papakawalan ni Todo ang pagkakataon para matalo nila si Sukuna. Pero doon ay nagkakamali si Todo dahil nagagawa pa rin ng King of Courses sabayan sila sa mga offensive attack at magbigay pa ng matinding Black Flash na nagpatilapon kay Aoi Todo. Sa pagsuntukan ni Sukuna kay Todo ay kusa na lang nag-upper si Yuji Itadori sa kanyang likuran kaya't bumelo ng isang right hand punch ang ating bida. Napasabi nga si Todo na hindi pa nga daw siya tapos. At doon nga mga kaibigan ay naging successful ang paglan ni Yuji ng napakalakas na suntok sa King of Courses sa tulong ng Boogie Woogie ni Todo. Sinabi nga sa panel na ito nang dahil nga daw sa pinakawalan ni Yuta na barrier na may nakapulog na curse energy ay lalong nag-shine o nag-power up sa curse technique ni Todo. So sa madaling sabi nga mga kaibigan ay hindi na ni Todo mag-apply pa ng curse energy sa mga object para mapalapit kay Sukuna. Dahil ang pinakawalan ni Yuta na barrier na nawasak kanina sa pag-clash nila ni Sukuna ay may curse energy rin ito naka-apply dito. Kumbaga yung mga fragments na naglilipara sa atmosphere na nasasakupan ng nawasak na barrier ay nakakatulong sa pag-switch location ng Boogie Woogie ni Todo kay Yuji Itadori. Bali ganun nga kataas ang IQ ni Yuta sa paglalaban na ito mga kaibigan, na every move na ginagawa niya ay nakakatulong talaga sa kanyang mga kasamahan. At dito nga ay na-apply ni Todo ang Boogie Woogie kay Yuji at pinalitaw ito sa kahit anong direksyon para magulo ang senses ng King of Courses. Hindi pa kontento si Todo sa bilis na kanyang bypass slap kaya't ginamit niya ang kanyang bunganga para kagatin ito para sa mabilis na pagtunog at doon ay nagawa ni Yuji mahawakan si Sukuna sa bandang tagiliran. Then sinabi na ating bidang katagang kahit ilang beses ko pang gawin, gumising ka na Fushiguro. Sa pagkakasabi nga ni Yuji nito ay kasabay niya inactivate ang same curse technique ni Sukuna na dismantle. Nagulat nga si Sukuna sa ginawa ni Yuji hindi dahil sa paggamit ito ng dismantle, kung hindi ang curse technique na ito ay nagawang payanigin ang kanyang kaluluwa. We all know naman ang reason kung bakit ito ginawa ni Yuji ay para gisingin lang si Fushiguro. Pero sa King of Courses ay isa itong dahil nakakaya ng dismantle ni Yuji patama ng soul ng kanyang target na ibang iba sa na-master niyang sariling curse technique. Kaya sa isip-isip ni Sukuna na baka nga daw ay nagsagawa ng isang binding vow si Yuji
para ma-achieve ang ganitong upgraded version na dismantle na kayang i-target ang soul. For me nga mga kaibigan ay napaka-OP nga nito kung totoo yung sinasabi ni Sukuna. Isipin na lang natin na imbis mag-rely si Yuji sa mga punches niya sa mga close combat, ang pagdagdag ng dismantle sa kanyang arsenal ay magiging maganda ito lalo. Kumbaga ang karakter ni Yuji ay pang-antay talaga sa mga gumagamit ng RCT at guluhin ng curse energy output na malalakas na kalaban katulad kay Sukuna. Napaisip nga si Sukuna kung magpapatuloy nga daw ito ay anumang oras ay pwede siyang matalo sa kamay ni Yuji Itadori. At dito nga sa panel na ito ay naisuka ni Sukuna ang kanyang daliri dahil sa mga nare-receive niyang atake galing kay Yuji. Kaya't ang ginawa niya ay nilunok niya itong muli at tumalon papalayo. Hindi nga nagsayang na pagkakataon si Yuji habang nasa momentum siya. Kaya't inactivate niya ang kanyang shrine para wasakin ang parteng gusali na kinatatayuan ng King of Courses. Naging successful nga iyon mga kaibigan, then tumalon si Yuji para sabayan ito ng pagsuntok. However, dahil nga sa mabilis na reflexes at senses ni Sukuna, ay nagawa niya makaiwas dito at pumunta sa likuran ng ating bida para mag-attempt ng pagsuntok. Kung inyo mapapansin nga ay naging matagumpoy ang ginawa ni Sukuna dahil nagawa niya patalsikin si Yuji sa pader. Dahil sa isip-isip ng King of Courses na need niya lang daw iwasan ang mga atake ni Yuji Itadori para hindi na maulit yung pag-activate nito ng dismantle. At sa point of view naman ni Aoi Todo ay paunti-unti na nga daw hindi nire-recognize ng kanyang curse technique ang kanyang kaliwang kamay. Dahil sa isa itong instrument or pwedeng na-reach na talaga ni Todo ang kanyang limitasyon. However, sa muling pag-activate nga ni Todo ng kanyang boogie-woogie ay walang nangyaring pag-swap. Dahil ang nagbimistulang alas nila para sabayan si Sukuna sa mga close combat ay nawala pa. Pero doon ay nakakala nating nawala na, mga kaibigan, ay hindi pa pala. Dahil nagawa ni Aoi Todo palitawin si Hana and Angel sa itaas ng King of Courses na ikinagulat ni Sukuna. At doon nga kung inyo mapapansin ay mag-lance na pag-atake si Hana and Angel. Then sinabi ng narrator na ang boogie-woogie ni Todo ay muli na naman nag-extend sa kadahilan na nagsagawa ulit ng isang panata or binding bow si Todo para patuloy nila magamit ang kanyang curse technique. So hindi lang si Sukuna yung kaya mag-spam ng mga binding bow, pati na rin si Todo. Hindi nga in-indicate kung ano magiging kapalit sa ginawa ni Todo. Pero isa lang sinisigurado natin mga kaibigan na mahihirapan talaga dito si Sukuna dahil ang boogie-woogie ni Todo na curse technique ay muli na namang nag-extend. Sa sumunod na panel ay nagkaroon ng maikling flashback between Shoko, Hana and Angel at Yuta. Sinabi nga ni Yuta kay Angel na kinakailangan daw nila ito sa pagwawakas ng laban kay Sukuna. Hindi naman daw need ni Hana and Angel na makipaglaban sa King of Courses. Ang kailangan niya lang daw gawin ay patamain si Sukuna ng Jacob's Ladder para ma-split daw ang soul ni Sukuna sa katawan ni Fushiguro. Then in-explain nga ni Yuta Okutsu ang pros and cons ng kanyang curse technique. Marami nga daw nagsasabi kung unang beses pa nga lang daw na encounter ng kalaban ng kanyang own city ay pwede nilang isipin na kinukuha ni Yuta ang curse technique ng iba na instead na ginagaya niya ito. Dahil na nga rin ito sa kondisyon na ginagawa ni Yuta like kinakailangan pang i-consume ni Rika ang unting parte ng target para magamit ang city nila o makopya ito. Pero hindi nila alam ang lakas ng copy na curse technique ni Yuta ay yung pagkakaroon nito na kakayang gayahin ng curse technique ng original user. At doon nga mga kaibigan ay nagawa ni Angel ma-release ang Jacob's Ladder sa pinakamalakas na maximum output nito. Hindi nga natin tukoy kung naging successful yung paglan ni Hana and Angel ng Jacob's Ladder kay Sukuna. Pero base sa lakas na liwanag ng atake ay for sure na hindi nakatakas ang King of Courses dito. At doon matatapos ang 263 ng Jujutsu Kaisen. Grabing chapter nga ito mga kaibigan, then sad to say na na-reach na ni Yuta Okutsu ang kanyang 5 minutes of mark of time. Pero kahit gano'n ay masasabi natin isa siyang MVP sa chapter na ito. Kahit sa panandali ang screen time gamit ang katawan ni Gojo, ay nagawa niyang makipag-clash sa domain ng King of Courses. Tinumantong nga ito sa pagka-burnout o pagkakadamay ng own city ni Sukuna. At hindi lang yan, ang pag-shatter o pagpulbos ng barrier technique ni Yuta Okutsu ay naging malaking tulong para kay Aoi Todo na lalo mag-shine ang kanyang curse technique. Kumbaga hindi na ni Todo mag-isip ng mga plano para maglagay pa ng curse energy sa mga object. Dahil ang nasirang domain na lumilipad sa hangin ay meron itong naka-apply na curse energy. Then hindi lang yan yung naisip ni Yuta. Nagawa niya nga rin may pag-usap kay Hana and Angel na in case na matalo siya kay Sukuna ay kinakailangan nila ito sa huling plano para ma-release ang Jacob's Ladder para ma-split ang soul ng King of Courses sa katawan ni Fushiguro. Isa lang talaga masabi ko sa chapter na ito, isang henyo talaga si Yuta Okutsu dahil kalkulado niya lahat ng gagawin niya. Even nga yung pagligtas kay Fushiguro ay hindi nawala sa kanyang isipan. So magagawa ba ng ating mga bida matalo si Sukuna? Magiging successful ba yung Jacob's Ladder ni Hana and Angel? Pero ito ang huling tanong, buhay pa rin ba until now si Yuta Okutsu? So ayun lang mga kaibigan, by the way 1 week break po ang JJK kaya't medyo matagal na paghihintay ito. Peace Anime Koy, maraming salamat.